Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 151. Pakitawag din dito si Anastasia. I hope that she can be reminded of what the proper way to treat clients is, hiling ni Leia sa isang mapagkunwari na saloobin, sinusubukang samantalahin ang kanyang pagkakakilanlan bilang kanilang kliyente para ipahiya si Anastasia. Pagkatapos ng lahat, sa isang negosyo, ang mga customer ay Diyos. Sure, please wait for a minute, tugon ni Felicia, pagkatapos ay lumabas siya ng kwarto at nag-dial sa landline ni Elliot. Hello, isang mahina, husky, lalaki na boses ang umalangaw-ngaw. President Presgrave, dumating na si Miss Hart. Nasa reception room number 3 siya ngayon. Pakiusap, ibalik mo rin si Anastasia, bili ni Elliot bago niya ibinaba ang tawag. Pagkatapos noon ay tinawagan ni Felicia si Anastasia. The moment the call was picked up, she said, nandito na si Miss Hart. Mangyaring pumunta sa reception room no. 3. Ayokong makita siya. Sigurado ka bang ayaw mong manood ng magandang palabas? Anong magandang palabas? Malalaman mo kapag nandoon ka, misteryosong sagot ni Felicia. Well, walang masama kung panoorin kung paano ako sinisiraan ni Leia kapag naiinip na ako ngayon. Napaisip si Anastasia. Kaya, hawak ang kanyang telepono sa kanyang kamay, tumayo siya at tinungo ang reception room no. Kumatok siya sa pinto ng isang beses bago itinulak ang pinto para makapasok sa kwarto. Gayunpaman, ang tanging nakita niya ay dalawang babae na nakaupo sa sopa, wala nang makita si Felicia. Masarap ba ang kape? Pang-aasar ni Leia habang nakakunot ang gilid ng labi niya. Hindi, tinapon ko, sagot ni Anastasia habang naupo sa couch sa tabi ni Leia. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto mula sa labas. Nakita si Felicia na nakatayo sa pintuan habang sinasabi niya sa lalaking nasa likod niya, President Presgrave, this way. Si Leia at ang kanyang kasamang babae ay parehong nagtaas ng kanilang mga ulo sa pagkamangha, tanging ang isang mag-ara at payat na figure ay naglalakad papasok sa silid. Sa isang sulyap, nakilala nila ang pagkakakilanlan ng lalaking iyon si Elliot Presgrave, ang presidente ng Presgrave Corporation. Mr. Presgrave, napakagandang sorpresa na makita ka rito. Nagkunwaring polite kaagad si Leia at nakangiting binati. Hello, Mr. Presgrave. Ang mga mata ng kanyang kasama ay puno ng pananabik at paghanga. Hindi nila akalain na makakabunggo talaga sila ng lalaking bihira silang magkaroon ng pagkakataong magkita. Determinado silang ilagay ang kanilang pinakamahusay na pag-uugali upang mag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Umupo si Elliot sa sofa. Sa ilalim ng kanyang makapal na pilikmata ay may malalalim, hindi maarak na mga mata na tila may hangin ng pangingibabaw. Miss Hart, humingi ng paumanhin sa aking empleyado, si Anastasia Tillman, snarled niya, nanlilisik na tingin kay Leia. Agad namang tumugon ang isang natulala na si Leia, Mr. Presgrave, marahil ay hindi mo alam ang sitwasyon. Ang kaso, ang empleyado mo ang unang lumabag sa kasunduan, kaya siya dapat ang humihingi ng tawad sa akin. Considering the relationship between my tita and your parents, I'm willing to let things slide as long as humingi ka ng tawad sa kanya. Kung hindi, madungisan ang reputasyon mo kung dadaan tayo sa legal na proseso, malamig na pabulaanan ni Elliot. Napanganga siya sa narinig. Bakit paninindigan ni Elliot ang isang hamak na empleyado tulad ni Anastasia? Sa wakas ay naunawaan ni Anastasia, na nanunood mula sa gilid, kung ano ang ibig sabihin ni Felicia ng kaibag-ibig na palabas. Lumingon siya sa lalaking nasa harapan niya, na nagmumula sa nakakatakot na presensya. Sa katunayan, hindi man lang niya ito sinulyapan, ngunit itinataguyod niya ang interes nito. Mr. Presgrave, wala akong ideya kung ano ang nagawa kong mali, kaya bakit ako hihingi ng tawad? Siyempre, tumanggi si Leia na umatras at humingi ng tawad, lalo na't ang kabilang partido ay si Anastasia, ang kanyang love rival. Una, inapi mo ang empleyado ko sa trabaho, pagkatapos, sinamantala mo ang sitwasyon para i-blackmail ang aming kumpanya para sa mga liquidated na pinsala. Sa wakas, ang iyong mga aksyon ay lubhang nakaapekto sa moral ng aking empleyado. Napatulala si Leia. Inamin niya ang unang dalawang claim na ginawa ni Elliot,
ngunit paano siya magiging responsable para sa ikatlong claim? Hindi ko ginawa. Kung sa bagay, wala akong plano sa paghingi ng kabayaran. Pagkatapos ng lahat, talagang gusto kong ipasadiya ang isang hanay ng mga alahas. Paano kung makipag-usap ako sa iyong pangunahing taong in charge para kunin ako ng isa pang designer? Nang sa wakas ay natanto niya kung gaano kaseryoso ang bagay na iyon, sinubukan niyang iligtas ang sitwasyon. Miss Hart, I think hindi mo pa rin gets ang ibig kong sabihin. Una sa lahat, kailangan kong humingi ng tawad. Susunod, hindi natatanggap ng anumang order mula sa iyo ang aming kumpanya. Pilit na humingi ng tawad si Elliot nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong umatras. Samantala, si Anastasia ay nakatayo sa isang tabi habang ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kap sa kanyang dibdib, naghihintay sa paghingi ng tawad ni Leah. Miss Hart, mas mabuting isipin mo muna ang kahihinatnan bago mo mangbuli ng iba. Halimbawa, hindi matalinong mag-order ng kape na nagkakahalaga ng mahigit 5,000 para sa akin nang walang pahintulot ko at pagkatapos ay hilingin sa akin na bayaran ang bayarin. Kung tutuusin, hindi mo alam ang aking panlasa at kagustuhan, kaya wala kang ibinigay na pagpipilian kundi itapon ang tasa ng masarap na kape. Sinamantala ni Anastasia ang pagkakataong ilantad ang isa pang masamang gawa na ginawa ni Leah. Kabanata 152. Sa puntong iyon, pinitik ni Leah ang kanyang ulo para makaisip ng paraan para makuha ang kapatawaran ni Elliot. Kaya naman, nang biglang nagdagdag ng panggatong si Anastasia sa apoy, hindi niya maiwasang palihim na titigan si Anastasia. Sa kabilang banda, nang marinig ni Elliot ang mga salita ni Anastasia, mas naging malamig ang ekspresyon ng mukha nito, na lalong ikinabahala ni Leah. I'm sorry, Mr. Presgrave. Hindi ito sinasadya. Akala ko gusto ni Miss Tillman ang kape na iyon. Sinikap ni Leah na iligtas ang sarili niyang imahe. Kung tutuusin, si Elliot ay pinsan ni Nigel, kaya hindi niya kayang sirain ang kanyang imahe sa harap ni Elliot. Nang marinig iyon, nagpahayag ng ngiti si Anastasia. Miss Hart, paano po ito payag akong hayaan itong mag-slide basta't humingi ka ng tawad sa akin at ibalik sa akin ang pera para sa kape? Talagang nag-aatubili si Leah na tanggapin ang kanyang alok, ngunit batid niya na ang mungkahi ni Anastasia ay maaaring makatulong sa kanya mula sa nakakahiyang sitwasyong ito. Kaya naman, wala siyang choice kundi pigilan ang galit at tumango. Sige, hihingi ako ng tawad sa'yo. Kalimutan mo na lang ang kabayaran at bibigyan kita ng pera para sa kape. Nang makitang pinangalanan ni Anastasia ang kanyang mga kondisyon, nanatiling tahimik si Elliot at hindi nagtaas ng anumang pagtutol. Nakita ni Anastasia na inilabas ang kanyang telepono at tinapik ang kanyang telepono upang buksan ang QR code na nagpapahintulot sa kanya na makatanggap ng bayad. Pagkatapos, mabilis na ginamit ni Leah ang kanyang telepono para i-scan ang code at ilipat ang 5,888. Kasabay nito, huminga siya ng malalim at sinabing, Miss Tillman, I'm sorry. Patawarin mo ang aking kawalang galang. Kinuha ni Anastasia ang kanyang telepono at kinumpirma na natanggap niya ang pera bago sumagot ng hindi itinaas ang kanyang ulo. Okay, pinapatawad na kita. Nang makita ng lalaki ang babae na sabik na sinusuri ang paglipat habang nakayuko ang kanyang ulo, ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang pahiwatig ng magiliw na ngiti. Ang kanyang mga mata ay karaniwang nakadikit sa pera. Mr. Presgrave, ikinalulungkot kong kinuha ang iyong mahalagang oras. May iba pa akong dapat asikasuhin. Aalis na ako. Hinayla ni Leah ang kasama niyang babae sa tabi niya. Mabilis nilang binuksan ang pinto at tumakas sa silid dahil sa takot na baka masaktan nila ang lalaki kung mananatili sila ng isang segundo. Kinuha ni Anastasia ang kanyang telepono at buong pasasalamat na sinulyapan ang lalaking iyon. President Presgrave, salamat sa pagtayo para sa akin. Magdagdag ka ng isa pang ulam ngayong gabi. Tinaasan siya nito ng kilay, iminuwestre sa kanya na mas gusto niyang ipakita niya ang kanyang pasasalamat sa pamamagitan ng mga aksyon. Pinipigilan niya ang kanyang pagtawa at sinabi habang nakatayo sa pintuan, oo naman. Paano ang 2 dagdag na pagkain? Sapat na ba iyon, Pangulong Presgrave? Ang kanyang mga salita ay natapos sa isang mahabang tono, ngunit siya ay lubos na walang ideya na ito ay talagang nakakaakit lalo na kapag tinawag niya ang kanyang pangalan ng ganoon. Ito ay parang balahibo na marahang dumampi sa kanyang puso. Bumilis ang tibok ng puso ni Elliot,
Pagkatapos ay sumagot siya ng nakataas ang kilay, huwag kalimutang magluto ng mas maraming kanin. Oo naman, si Anastasia, na nahihiyang pag-usapan ang paksang ito sa opisina, ay agad na binuksan ang pinto at umalis. Bagamat naasar siya noong araw na iyon, natapos ang buong pangyayari sa paraang nakapagpapahina sa kanyang galit. Sa puntong iyon, galit na galit si Leah, na bumalik sa kanyang sasakyan, kaya hinampos niya ang manibela habang ang babaeng kasama niyang nakaupo sa tabi niya ay mukhang hindi nasisiyahan. Nagtataka ako kung ano ang ginawa ni Anastasia na nagbigay daan sa kanya upang makuha si Elliot na tumayo para sa kanya. Talagang makakahanap ako ng pagkakataon na makaganti sa kanya para sa kahihiyan na naranasan ko ngayon. Galit na galit si Leah kaya muntik na siyang mawalan ng malay. Hinarap ni Felicia ang bagay na kinasangkutan ni Leah ng husto kung kaya't walang sino man sa opisina ang nakakaalam na si Elliot ang talagang nagkusa na ituwid ang mga bagay para kay Anastasia. Kung hindi, gagawin ni Anastasia ang lahat ng tao sa selos. Sa katunayan, si Anastasia, na walang pakialam sa karakter, ay hindi rin naabala sa pangyayaring iyon mula nang maibalik niya ang kanyang pera. Natutunan niya na hindi niya dapat pahintulutan ang mga bagay na walang kinalaman sa kanya na mag-okupa ng kanyang oras. Sa 3 p.m., pagkatapos makipag-usap kay Felicia, binuksan ni Anastasia ang pinto sa sarili niyang opisina. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naabutan niya si Nigel na nakaupo sa kanyang upuan. Nang makitang nakabalik na siya, umikot si Nigel sa upuan at binigyan siya ng matingkad na ngiti, na nagpapakita ng kanyang nakasisilaw at malaperlas na mapuputing ngipin. Bakit ka nandito? Tapos ka na ba sa renovation? Tanong ni Anastasia habang naglalakad papasok ng kwarto. Nandito ako para mag-check up at bisitahin ka at para maghapunan kasama kayo ni Jared ngayong gabi. Ha? Ngayong gabi? Tumalon ang kanyang puso sa kanyang bibig habang kailangan niyang magluto ng hapunan para kay Elliot ng gabing iyon. Nauuhaw ako, sabi ni Nigel, pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay upang kunin ang baso ng tubig sa kanyang mesa. Nanlaki ang mga mata ni Anastasia. Sa bilis na kasing bilis ng kidlat, inagaw niya ang baso. Hindi ka maaaring uminom sa aking baso. Huwag kang ang mother mo. Ang humigop ay hindi masakit. Kinagat niya ang labi niya na para bang nasaktan siya sa reaksyon nito. Kabanata 153. Habang hawak ang sariling baso sa kamay, tumawag si Anastasia at hiniling kay Grace na magpadala ng isa pang baso ng tubig. May biglang pumasok sa isip ni Anastasia. Hindi siya gaanong nag-react nang si Elliot ay gumagamit ng kanyang baso sa bahay sa lahat ng oras na ito, kaya bakit siya naging ganito ngayon? Bakit siya nagpakita ng napakalaking reaksyon kung ang ginawa ni Nigel ay subukang uminom mula sa kanyang baso? Talaga bang kasama ka sa amin kumain sa gabi? Walang malay na tanong ni Anastasia habang sinisipsap ang tubig sa kanyang baso. Si Nigel ay matikas na humigop ng kanyang tubig at sumagot, kailangan ko kayong i-treat sa isang magarbong pagkain. Sige, kung ganoon, may kailangan akong asikasuhin. Hintayin mo ako hanggang sa makaalis ako sa trabaho. Binalik niya ang upuan sa kanya, tapos bigla siyang napatayo nang may naisip siya. Pupunta ako para hanapin si Elliot. Magkita tayo saglit. Okay, sagot ni Anastasia, tumanggo habang ang baba ay nakasandal sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, nang nasa pintuan na si Nigel, bigla niyang nilinggan ang babae sa likod ng mesa. Anastasia, close ba kayo ni Elliot? She reflexively responded, hindi malapit. Hindi naman tayo close. Ngumiti siya bago niya itinulak ang pinto at lumabas ng kwarto. Nakahinga ng maluwag si Anastasia habang inaaliw ang sarili. Bakit pakiramdam ko ay nasa isang lihim na relasyon ako ni Elliot? Bakit kailangan ko pang magsinungaling? Kung iisipin, walang namamagitan sa akin at kay Elliot, kaya hindi iyon itinuturing na kasinungalingan. Kinuha niya ang phone niya at tinext ang lalaki. I'm having dinner with Nigel and Jared tonight, kaya hindi ako magluluto ng hapunan. Matapos ipadala ang mensahe, nakahinga siya ng maluwag sa pag-iisip na makapagpahinga ng isang gabi. Sa sandaling ito, kumatok si Felicia sa kanyang pintuan at pumasok sa kanyang silid habang sinusundan siya ng isang dalaga sa kanyang likuran. Anastasia, may customer ka. Bagamat nagkaroon ng traumatikong karanasan si Anastasia sa mga kliyenteng humiling ng mga customized na produkto, mabilis siyang bumangon ng magalang upang batiin siya, hello.
Miss Tillman, may kaibigan ako na interesado sa mga disenyo mo. Gusto niyang magpa-customize ng necklace para sa boyfriend niya. Walang problema. Please, umupo ka na. Bakit hindi sumama ang kaibigan mo? Nasa abroad siya. Wala na siyang oras para bumalik, kaya hiniling niya sa akin na makipagkita sa iyo tungkol sa disenyo. Nagpalitan ng tingin sina Felicia at Anastasia bago siya nagpahiwatig. Sabi ng babaeng customer na nag-request ng custom-made na alahas, nakakita siya ng mga magazine na nagtatampok ng mga disenyo mo noong nasa ibang bansa siya. Talagang gusto niya ang iyong estilo ng disenyo. Oo, ang kaibigan ko ay nakakita ng mga magazine tungkol sa iyo noong siya ay nasa ibang bansa at nagustuhan ka niya. Napangiti ang ginang. Inalis ng paliwanag ang pagdududa ni Anastasia. Talagang nai-feature siya sa mga magazine kung saan nagbahagi siya ng ilang mga sipi tungkol sa kanyang mga iniisip sa disenyo ng alahas. Sabi ng kaibigan ko, gusto niyang mag-customize ng isang pares ng katugmang kwintas. Ang balak niyang ibigay sa kanyang nobyo ay magmumukhang kandado, habang ang isa naman na isusuot niya ay parang susi. Miss Tillman, malaya kang magdisenyo ng mga ito ayon sa gusto mo, ngunit umaasa siyang makita ang huling produkto sa pagtatapos ng buwan. Kumurap si Anastasia at tumangala kay Felicia, na maingat na tiningnan ang kalendaryo bago sumagot. Kung magagawa mong ihanda ang disenyo sa loob ng 3 araw, posibleng makita ang huling produkto sa katapusan ng buwan. Okay, susubukan kong ihanda ang draft sa loob ng 3 araw. Saad ni Anastasia. Iyan ay mahusay. Inaasahan ng kaibigan ko na magkaroon ng 2 letrang Ingles na nakaukit sa lock, na mga inisyal ng apelyido niya at ng kanyang kasintahan. Agad na kinuha ni Anastasia ang kanyang notebook. Oo naman. Ngunit ano ang mga titik? Ang initial ng apelyido ng boyfriend niya ay letter, habang sa kanya ang letter. Gusto niya ng hugis pusong disenyo sa gitna ng lock. Oo naman. Walang problema. Ay dadagdag ko yan sa design. Tumanggaw si Anastasia. Magaling. Paano ang tungkol sa presyo? Felicia chimed in, ano ang budget ng kaibigan mo? Mga 5 milyon. Nagpalitan ng tingin sina Anastasia at Felicia. Mukhang mayaman ang kaibigan ng babaeng ito. Iyan ay isang talagang magandang budget. Nakikita ko, mangyaring manalig kay Miss Tillman. Tiyak na ipapakita niya sa iyo ang pinakamahusay na disenyo. Bukod dito, ang mga materyales na aming gagamitin at ang aming pagkakayari ay walang alinlangan na isa sa pinakamahusay sa industriya. Okay, magbabayad muna ako ng 2 milyon bilang deposito sa ngalan ng aking kaibigan, at ang balanse ay babayaran pagkatapos na ang huling produkto ay handa na. Pagkatapos noon, inakay ni Felicia ang babae palabas ng opisina habang si Anastasia naman ay biglang naudyok. Hindi niya akalain na ang ganitong napakagandang utos, na nagpapahintulot sa kanya na makakuha ng komisyon na 3% pati na rin ang isang year-end na bonus, ay makikita sa kanya. Para sa kanya, ito ay tiyak na isang maliit na kapalaran. Kabanata 154. Nang gagamitin na niya ang kanyang telepono para magkalkula, may nag-pop up na mensahe sa kanyang screen. Ito ay isang mensahe mula kay Elliot. Haharapan ko ito. Bumilis ang tibok ng puso ni Anastasia nang makita ang mensahe nito. Ano ang ibig niyang sabihin? Mga 10 minuto matapos makita ni Felicia ang babaeng kliyente na lumabas, kumatok siya sa pintuan ni Anastasia at sinabing, Anastasia, mangyaring subukan ang iyong makakaya na lumabas kasama ang draft ng disenyo sa loob ng 3 araw, kahit na kailangan mong mag-overtime. Hindi mo dapat pabayaan ang kliyente. Oo naman. I'll work overtime to come out with the draft, pangako ni Anastasia. Ang hiniling na mga elemento ng disenyo ay ang mga kung saan siya ay may kasanayan, kaya ang trabaho ay hindi masyadong abala para sa kanya. Naniwala si Felicia sa kalidad ng trabaho ni Anastasia, kaya umalis ang una pagkatapos ng maikling talakayan. Nang si Anastasia ay nakatitig sa sketch sa pagtatangkang makuha ang inspirasyon ng tumama ito, nakita si Nigel na pumasok sa kanyang opisina. Humingi siya ng tawad sa kanya at mamulong, Anastasia, ililibre ko kayo ni Jared sa 1 araw. May iba pa akong aasikasuhin ngayong gabi. Si Anastasia, na hindi man lang nagulat sa narinig, ay ibinuka ang kanyang mga labi at ngumiti sa kanya. Huwag kang mag-alala, lagi naming magagawa iyon kapag libre ka.
Nakatanggap lang ako ng balita na ang isang kumpanya sa ibang bansa ay gaganapin ang kanilang team building event sa aking hotel, kaya kailangan kong magmadaling bumalik upang dumalo sa isang pulong, paliwanag ni Nigel sa pagkabigo, na sinagot ni Anastasia, pakiusap, ituloy mo ang iyong negosyo. Kinuha mo lang ang kumpanya, hindi mo dapat bigwan ang iyong ama. Nakaramdam na rin ng kawalan si Nigel. Sa wakas ay nagkaroon siya ng oras para imbitahan si Anastasia sa hapunan, ngunit nasira pa rin ang plano sa huli. Matapos siyang makita, natarante si Anastasia. Napakalaking galaw talaga ni Elliot para lang kainin ang luto ko. Talagang ibinigay niya kay Nigel ang tubo na maaaring makuha mula sa kaganapan ng pagbuo ng koponan ng kumpanya sa ibang bansa. Maya-maya lang, tumunog ang landline niya, at sinagot niya ang tawag. Hello, sino ang nasa linya? Umalis na ba siya? Isang malakas na boses ang umalangaw mula sa kabilang linya, na iniwang tulala si Anastasia. Pagkatapos ay nagtanong siya, kailangan mo ba talagang itaboy siya? Anong mali? O inaabangan mo bang makasama siya ng hapunan? Ang boses ng lalaki mula sa kabilang dulo ay biglang naging banta. Sige, pupunta ako at bibili ng mga grocery ngayong gabi. Sa puntong iyon, walang choice si Anastasia kundi ang hirap na ipaghanda siya ng hapunan. Gayunpaman, ang lalaki sa kabilang dulo ay tumangging sumuko. Sagutin mo ang tanong ko. Gayunpaman, pinili ni Anastasia na sabihin ang isang bagay na makakaasar sa kanya, marahil dahil ayaw niyang maging masyadong kampante siya. Oo, inaabangan ko ito. Pagkasabi niya noon ay pinatay na ng kausap ang tawag na halatang nagmumungkahi na galit ang lalaki. Hawak ang bipang handset sa kanyang kamay, natigilan si Anastasia. Bakit parang bata ang lalaking ito na laging galit? Tsaka sino siya para magalit pa sakin? Parang hindi ko lang maisip kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Gayunpaman, wala siyang intensyon na alamin pa rin ito, dahil mayroon siyang apurahang custom-made na order na kailangan niyang kumpletuhin. Samantala, ang ginang nakalalabas lang ng Bergua Jewelry Atelier ay hindi nagtagal ay dumating sa tapat ng kalye. Binuksan niya ang pinto ng kotse ng isang pulang Ferrari at sumakay sa sasakyan. Nakita si Hailey na nakaupo sa driver's seat. Naging maayos ba ang lahat? Tanong ni Hailey. Hailey, saan ka kumuha ng pera? Mag-o-order ka ba talaga ng custom-made na alahas na nagkakahalaga ng 5 milyon? Tinutulungan ko lang ang isang kaibigan na gawin iyon. It's not my money, paliwanag ni Hailey, pero hindi niya maiwasang makaramdam ng conceited sa kaibuturan. Tiyak na hindi inaasahan ni Anastasia na magdidisenyo siya ng magkatugmang couple necklaces para kina Elliot at Hailey. Hindi na lang makapaghintay ang huli na makita ang reaksyon ni Anastasia noong araw na pumunta si Hailey para kunin ang mga kwintas. Bumalik ka na sa taxi. May gagawin pa ako, bilin ni Hailey sa ginang. Ang babaeng iyon ay dating kaibigan ni Hailey. Sa kasalukuyan, iniwan niya ang kotse sa kasiyahan, hawak ang 2,000 na kinita niya para sa kanyang serbisyo. Sa kabilang banda, hinawakan ni Hailey ang kanyang makeup at kinuha ang dessert na binili niya bago siya kontentong bumaba sa sasakyan. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa Bergua Jewelry Atelier. On the way there, inabot niya ang phone niya at tinawagan si May. May, hilingin kay Anastasia na pumunta sa opisina ni Elliot sa loob ng 5 minuto. Hilingin mo na lang na pumunta siya doon nang hindi sinasabi sa kanya ang layunin. Oo naman, Miss Seymour. Agad namang pumayag si May. Nang dumaan si Hailey sa reception counter, agad na tumingin sa kanya ang 4 na receptionist ng may paggalang. Maligayang pagdating, Miss Seymour. Bilang tugon, ipinakita ni Hailey ang isang matikas ngunit mayabang na ngiti bago siya sumakay ng elevator at dumiretso sa opisina ng presidente sa 8th floor. Samantala sa opisina ng presidente, tinatapos ni Elliot ang kanyang trabaho para makaalis siya ng mas maaga para mag-grocery kasama si Anastasia. Kabanata 155. Sa sandaling iyon, kumatok si Ray sa pinto mula sa labas at nagulat, President Presgrave, Miss Seymour is here. Sumimangot ang mga noo ni Elliot nang marinig iyon. Papasukin mo siya. Pagkatapos noon, pumasok si Hailey, na nagbigay ng nakakaakit ng ngiti sa kanya habang matamis niyang ibinalita, Elliot, dinalhan kita ng mga pampalamig. Kung tutusin, espesyal siyang dumating sa oras na iyon dahil plano niyang imbitahan si Elliot para maghapunan.
Pakiusap huwag mo nang ibigay sa akin ang lahat ng ito. I don't like desserts, ungol ni Elliot habang nakasandal ang likod sa upuan. Ang puting kamisete sa kanya ay nagmistulang isang celibate, at siya ay mukhang matamlay at kaakit-akit sa sandaling ito. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Hailey. Walang babae ang makakalaban sa isang nakakasilaw at matikas na lalaki. At kaya, hakbang-hakbang siyang naglakad patungo kay Elliot. Darating si Anastasia anumang oras ngayon, naisip ni Hailey sa kanyang sarili, habang sinusubaybayan niya ang oras. Sa kasalukuyan, si Anastasia, na sinabihan ni May na pumunta sa opisina ni Elliot, ay walang pinaghihinalaan at papunta na siya sa itaas. Nagtataka lang siya sa sarili kung bakit siya gustong makita ng lalaki. Gagamitin kaya niyang dahilan ang trabaho para pag-alitan ako. Nag-isip siya. Samantala, si Hailey, na dumating sa tabi ni Elliot, ay biglang humawak sa kanyang noo at sumirit. Anong mali? Tumayo si Elliot at sinuri siya. Sa sandaling iyon, tila narinig ni Hailey ang tunog ng pagtapik ng mataas na takong ng isang ginang sa sahig, at kasabay ng katotohanan ito na ang halos oras na inaasahan niya, nagkunwari siyang nakasimangot sa sakit. Sa susunod na segundo, nahulog siya sa yakap ni Elliot. Inalalayan siya nito ng mahahabang braso, kaya sinamantala niya ang pagkakataong iyakap ang mga braso nito sa baywang nito. Elliot, nahihilo na ako. Hayaan mo akong tulungan ka sa sofa para makapagpahinga ka. Sinubukan niyang lumayo sa kanya, ngunit hinigpitan niya ang pagkakayakap sa kanya at ayaw bumitaw. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo habang nakapikit at bamulong, Elliot, may something ba sa mata ko? Maaari mo bang suriin ito para sa akin? Masakit. Nang marinig iyon, pinaikit ni Elliot ang kanyang mga mata at sumandal upang tingnan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina ng presidente. Hindi kumatok si Anastasia sa pinto bago niya ito buksan, dahil inaakala niyang naghihintay si Elliot na makipag-usap sa kanya. Pagkabukas pa lang ng pinto, ang nakita ko ay isang lalaki at isang babae na malapit na magkayakap. Nakasandal si Elliot sa mukha ni Hailey, habang ang huli ay nakapikit na itinaas ang ulo, na parabang sabik na naghihintay sa halik ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Anastasia. Sa huli, tinitigan niya sila ng ilang segundo bago niya mahinahong sinabi, paumanhin sa panghihimasok. Mangyaring magpatuloy. With that, she turned on her heel and slapped the door behind her before she left. Ang lahat ng iyon ay nangyari sa loob lamang ng mga segundo, at ito ay napakabilis na hindi nagawa ni Elliot na bumalik sa kanyang katinuan. Nang sa wakas ay naintindihan na niya ang sitwasyon, agad niyang binitawan ang pagkakahawak niya sa balikat ni Hailey. Pilit nitong inalis ang mga braso sa baywang nito, apurahang sinabi nito sa kanya, ipapahatid kita kay Ray sa ospital. Pagkatapos noon, itinulak siya ni Elliot palayo sa kanya. Sa katunayan, hindi ito mahirap na pagtulak, ngunit sumabay si Hailey sa lakas at sadyang nahulog at bumagsak sa sahig. Sigaw niya. Si Elliot, na bahagya pang nakarating sa pinto ng malalaking hakbang, ay lumingon sa likuran at nakitang bumagsak si Hailey. Naikuyong niya ang kanyang mga kamao, ngunit tumalikod pa rin siya para tulungan siyang makatayo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Elliot, anong meron? Tanong ni Hailey na sadyang nagkunwaring inosente. Wala. Sagot niya, pagkatapos ay ginamit ang landline at nagutos, Ray, halika. Hindi nagtagal, kumatok si Ray sa pinto at pumasok sa silid, at iniutos ni Elliot, ipadala si Miss Seymour sa ospital para sa isang check-up at pagkatapos ay pauwiin mo siya. Para kay Hailey, nagtagumpay ang kanyang plano mula nang maabot niya ang kanyang layunin. Ang eksena kanina ay baka hindi maintindihan ni Anastasia na hahalikan ako ni Elliot. Elliot, gusto kong makasama ka ng hapunan, mahinang bulong ni Hailey. Hindi ako available ngayong gabi. Mag-dinner tayo sa ibang pagkakataon. Pagkasabi niya nun ay kinuha niya ang phone niya na nasa desk at nagmamadaling lumabas. Parang naguguluhan siya. Hindi nagtagal, nagpakita si Elliot sa Department of Design. Pagdating niya sa opisina ni Anastasia, nakita niyang walang laman ang upuan nito, kaya tinanong niya si Grace, na nasa labas, nasaan si Anastasia. Maaga lang nakaalis si Miss Tillman sa trabaho. May kailangan ka ba sa kanya, President Presgrave? Kinakabahang tanong ni Grace. Nanatiling walang kibo si Elliot at bigla siyang sumagot, hindi. Pagkatapos,
Lumakad siya at ginamit niya ang kanyang telepono upang tawagan ang isang babae sa kanyang paglabas. Sa sandaling iyon, nasa isang taxi si Anastasia para sunduin ang kanyang anak. Nang marinig niyang nagriring ang phone niya, kinuha niya ang phone niya at tumingin sa screen. Ang sulok ng kanyang mga labi ay pumulupot pataas, siya ay ngumuso at nagpasya na huwag sagutin ang tawag. Kabanata 156. Huminto sa pagtawag sa kanya ang lalaki nang hindi niya ito maabot sa unang tawag. Habang nakatingin si Anastasia sa mataong kalsada sa labas ng bintana, hindi niya maiwasang maalala ang imaheng nakita niya kanina. Walang nangyayari sa pagitan namin ni Elliot, kaya dapat walang kinalaman sa akin kung sino ang gusto niyang makasama ng halik. Ganun pa man, bakit parang galit na galit ako nang walang dahilan? Anong masama sa paghalik niya kay Hailey? Dagdag pa, nakagawa pa sila ng mga bagay na mas kilalang kilala kaysa sa paghalik, o marahil ay si Hailey ang nasiyahan sa lahat ng kanyang serial na pagnanasa. Kung hindi, magiging abnormal para sa isang 29 anyos na lalaki na tulad niya na walang anumang pangangailangan. Kaya naman, napagpasyahan ni Anastasia na si Hailey ang kasalukuyang kasama sa kama ni Elliot. *man. How dare he force his kiss on me if that's the case? Galit na galit ako ngayon. Nang kunin ni Anastasia ang kanyang anak mula sa kindergarten, inilabas ng maliit na bata ang kanyang ulo mula sa kanyang likuran. Pagtingin sa paligid, itinaas niya ang kanyang maliit na ulo sa kanya at nagtanong, "Mommy, where's Mr. Presgrave? Bakit wala siya dito? Hindi siya pupunta ngayong gabi. May kailangan pa siyang asikasuhin," paliwanag ni Anastasia habang inaakay si Jared sa kamay nito at naglakad palabas ng school compound. Sa sandaling iyon, nagningning ang mga mata ng bata sa tuwa. Humiwalay siya sa pagkakahawak niya at umiyak. "Mommy, nagsinungaling ka sa akin. Nandito na si Mr. Presgrave." Pagkasabi niya nun, tumakbo siya papunta sa direksyon. Sa sandaling iyon, lumingon si Anastasia at nakita ang kahangahangang figure ni Elliot. Mula sa 100 metro ang layo, naramdaman niya ang matalim na titig mula sa mga mata nito na kasing dilim ng gabi. Bumagsak ang ekspresyon nito at binalik ang tingin sa kanya. Wala ba siyang date ni Hailey? Bakit siya nandito ngayon? "Mr. Presgrave." Tumakbo ang maliit na bata patungo sa lalaki at tumalon sa kanya, at mabilis na ibinuka ni Elliot ang kanyang mga braso at binuhat ang bata sa isang paggalaw na tila natural. "Mr. Presgrave, sabi ni Mommy sobrang busy mo kaya hindi ka makakapunta," sabi ni Jared habang inihilig ang ulo sa isang tabi. "Pupunta pa rin ako at sasanduan ka sa school kahit gaano pa ako kabisi." Pagkasabi noon ni Elliot, inilahad niya ang kanyang kamay at hinaplos ang ulo ng bata. "Sakay na tayo sa kotse." Alam ni Elliot na hanggat na ipasok niya ang bata sa kotse, tiyak na susunod si Anastasia. Isa pa, may naayos siyang espesyal sa kanyang sasakyan noong araw na iyon, isang upuan ng kotse ng bata. Noong una ay binalak ni Anastasia na kunin si Jared na sumakay sa taxi kasama niya, ngunit nang makita siyang pumasok sa kotse ni Elliot, wala siyang pagpipilian kundi ang maglakad papunta sa kanila. "Akala ko ba may date kayo? Bakit ka nandito?" Malamig na tawa niya na ungol. Sa halip na sagutin siya, isinara ni Elliot ang pinto sa likurang upuan at tinignan siya ng malamig bago siya nagtanong ng hindi nasisiyahan, "Bakit hindi mo sinagot ang tawag ko? Tinawagan mo ba ako?" Hindi ko narinig. Maayos ang pagsisinungaling ni Anastasia at hindi man lang siya kumurap. Alam ni Elliot na hindi niya sinasadyang sagutin ang tawag nito, ngunit wala siyang magawa kundi ipaliwanag, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. "May pumasok sa mata ni Hailey at tinutulungan ko lang siyang tingnan ang mata niya." Gayunpaman, nakita ni Anastasia na katawa-tawa ang kanyang paliwanag. "President Presgrave, bakit mo ipinapaliwanag ito sa akin? Wala akong dapat intindihin dahil wala akong pakialam kung anong klaseng relasyon meron kayo ni Hailey." Sa pagkakataong iyon, binigyan siya ng isang matamis na ngiti. Naninigas ang ekspresyon ni Elliot nang marinig iyon, at ang kanyang tingin ay kasing dilim ng gabi. Sa sandaling ito, siya ay nasa isang kakilakilabot na mood habang ang pagkadismaya ay namumuo sa loob niya. "Anastasia, let me repeat myself, Hailey and I are merely friends." Biglang hinawakan ni Elliot ang kanyang mga braso at nagpahayag sa isang dominanteng paraan. "President Presgrave, bakit mo ipinapaliwanag ito ng malinaw sa akin? Ang relasyon mo kay Hailey ay walang kinalaman sa akin.
Napangisi si Anastasia bilang tugon, malamig ang tingin nito sa kanya. With that, pilit siyang humiwalay sa pagkakahawak nito, binuksan ang pinto ng kotse papunta sa backseat at pumasok sa sasakyan. Sa buong biyahe, nakipag-chat si Elliot sa bata. Tinanong niya kung anong klase ang mayroon si Jared noong araw, kung ano ang kanyang hapunan at kung ano ang ginawa niya sa hapon. Sa kabuuan, masayang sinagot ni Jared ang lahat ng tanong. Samantala, tumingin si Anastasia sa labas ng bintana habang ang mga braso ay nakahalukip-kap sa dibdib, iniisip kung ano ang lulutuin sa gabing iyon. Pagkatapos, sinabi niya kay Elliot, bumili tayo ng mga pamilihan sa mini market sa ibaba ng aking apartment. Sure, sagot niya habang sinulyapan siya gamit ang napakalalim na mga mata mula sa rear mirror. Nagkataon namang napaharap siya sa salamin kaya nagtama ang kanilang mga tingin. Nang makita iyon, agad na tumalikod si Anastasia dahil nag-aatubili siyang salubungin ang mga mata nito. Kabanata 157. Makalipas ang 10 minutong biyahe, nakarating na sila sa kinaroroonan niya. Paghinto ng sasakyan, ibinigay ni Anastasia ang susi kay Elliot habang sinabing, sige iuwi mo muna si Jared. Mag-isa lang akong bibili ng grocery. Taglay ang mga susi, pagkatapos ay hinawakan ni Elliot sa kamay si Jared at naglakad patungo sa pasukan ng komunidad. Sa supermarket sa tabi ng tirahan, pumipili si Anastasia ng mga gulay hanggang sa makita niya ang mga berdeng sili. Bigla siyang nag-crave ng stir-fry pork, pati na rin ang mga roasted pepper at sea bass. Maliban sa mga steamed egg ng kanyang anak, na hindi magiging maanghang, ang iba pang mga ulam ngayong gabi ay magiging lahat ng lasa, na may mga sili bilang pangunahing bituin ng palabas. Ang tanging bagay lang ngayon ay alam niya kung magugustuhan o hindi ng malupit na pangulo, kahit na siya mismo ay labis na nasisiyahan dito. Nang matapos ang pamimili, si Anastasia, na nasa mabuting kalooban, ay bumili rin ng ilang prutas pauwi. Pagdating sa bahay, napansin niyang nakikipaglaro si Elliot kay Jared gamit ang mga bloke ng laruan. Nang ailapag niya ang mga nilabang prutas sa mesa, napansin ni Anastasia na umiinom muli ang lalaki sa kanyang tasa. Dahil sa inis, sinisisi niya ang sarili dahil nakalimutan niyang bumili ng mga disposable cups. Magluluto ako ngayon. With that, pumunta siya sa kusina. Habang nagluluto, nasasakal tuloy siya sa amoy ng mga sili. Gayunpaman, alam niya na ang pagkain ay magiging kahanga-hanga. Pagkatapos ng 1 oras, inilapag ni Anastasia ang pagkain sa mesa, at lahat sila ay nagmukhang berde at pula dahil sa mga sili. Ang mabangong amoy ng mga sili ay napabahing ng maraming beses si Jared. Oras na para kumain. Tawag niya sa dalawa na nakaupo sa sofa. Pagtayo, si Elliot ay halatang nabigla nang makita ang pagkain sa mesa, ngunit hindi siya nagreklamo tungkol dito. Pagkaupo, nagsimula na silang lahat kumain ng ngumuso si Jared. Mommy, all the dishes tonight are super spicy. Natatawang ipinaliwanag ni Anastasia sa kanya, mahilig kasi si Mommy sa maanghang na pagkain. Mr. Presgrave, gusto mo ba ng maanghang na bagay? Curious na tanong ni Jared na nakatagilid ang ulo. Nakangiting sumagot ang lalaki, I like it. Na may bakas ng kalokohan sa kanyang mga mata, si Anastasia ay nagpatuloy sa paghahain kay Elliot ng 2 inihaw na sili. Kung ganoon ang kaso, Pangulong Presgrave, tulungan mo ang iyong sarili. Tiningnan ni Elliot ang mga paminta sa kanyang mangkok at ang kanyang Adam's apple ay bahagyang umungol, malinaw na nagpapakita na ito ay lampas sa kanya. Kumain ka na, panawagan ni Anastasia. Habang pinagmamasdan siya ng malapitan, walang choice si Elliot kundi ang kumagat dito. Bagamat halatang apektado siya sa maanghang, mas pinili niyang huwag na itong i-voice out. Sa isang iglap, naglagay na si Anastasia ng isang malaking tipak ng isda sa kanyang plato at bamulong, halika, Pangulong Presgrave. Ito ay isang maanghang na base ng dagat. Ito ay napakasarap, alam mo. Dahil alam niyang may masamang intensyon siya at gustong makuha siya, hindi siya tinanggihan ni Elliot. Sa halip, time niyang kinain ang pagkaing inihandog nito. Samantala, si Anastasia, na mahilig sa maanghang na pagkain, ay halatang masarap ang pagkain. May bahagyang pamumula sa mukha ni Elliot na medyo kakaiba, at para siyang nakainom. Dahil sa manipis na pawis na namuo sa kanyang noo ay halatang dulot ito ng maanghang ng pagkain. Nang gabing iyon,
Marahil sa sobrang init ng pagkain, mayroon siyang 2 tulong ng steamed egg. Matapos linisin ni Anastasia ang mesa, umalis si Jared para tapusin ang kanyang takdang aralin. Matapos maghugas ng pinggan, sinalubong siya ng tingin ni Elliot na umiinom ng tubig mula sa kanyang tasa, halatang nanginginig pa rin sa epekto ng mga pampalasa. Medyo gabi na, kaya umalis ka na, sabi ni Anastasia sa lalaking nakaupo sa sofa. Tinitigan lang siya ni Elliot bilang tugon habang sinasabi sa kanya sa mababang tono, halika rito. Kumurap-kurap, tinanong niya, ano na? Hawak ang phone niya, iniabot niya ito sa kanya. Tingnan mo ang iyong sarili. Nagtataka, lumapit si Anastasia at kinuha ang kanyang telepono upang tingnan ang recording mula sa surveillance, habang malinaw na ipinadala ang boses ni Hailey mula sa speaker. Elliot, parang may pumasok sa mata ko. Maaari mo bang suriin para sa akin? Masakit. Sa pagtingin sa video, nakita ni Anastasia si Hailey na nakapikit, kasama si Elliot na nakasandal upang tingnan ang kanyang mga mata. Ito ang eksaktong eksenang nasaksihan ni Anastasia ng personal, ito. Namiss niya ang mga salita ni Hailey. So, ang totoo tinutulungan lang siya ng lalaking ito para tingnan kung may pumasok sa mga mata niya. Bakit ang sakit ng mata niya sa pagbukas ko ng pinto? Tsaka bakit naman ako tatawagan ni Elliot sa office niya nandoon na si Hailey? Kabanata 158. Hindi ka ba nagpadala sa hapon upang ipatawag ako sa iyong opisina? Tanong ni Anastasia sa lalaki sa sofa. Nakakunot ang noo, sumagot si Elliot, I didn't. Agad niyang naalala na si Grace pala ang dumating para ihatid ang mensahe. Ngunit saan niya nakuha ang mga order? Malinaw, ito ay binalak upang gawin ang sitwasyon na magmukhang isang pagkakataon. Malalim ang panunuya, alam na ni Anastasia na isa pa ito sa mga pakana ni Hailey. Nakaupo pa rin sa sofa, nagtanong si Elliot sa kanyang mapang-akit na mahinang boses, kailangan mo pa ba akong ipaliwanag muli sa iyo ang lahat? Ibinalik sa kanya ang kanyang telepono, napansin ni Anastasia na ang kanyang maputlang balat ay hindi natural na namumula. Ipinaray sa noo na nababalot ng pawis. Ang karaniwang mabagsik na mukhang Elliot ay medyo mahina sa ilalim ng liwanag. Ayos ka lang ba? Guilty na tanong ni Anastasia. Don't tell me dahil ito sa maanghang na pagkain ngayong gabi. Masakit ang tiyan ko. Tinatakpan ang kanyang tiyan gamit ang kanyang malaking kamay, pagkatapos ay nagpupumiglas na idinagdag, it's fine, though. Matitiis pa rin. Sa takot, napaluhod si Anastasia sa lalaki sa gulat habang nagmamadaling nagtanong, masakit ba? Gusto mo bang pumunta sa ospital? Kung may problema ka sa tiyan, bakit ngayon mo lang kinain ang lahat ng maanghang na pagkain? Baka sinabi mo lang sa akin. Bakit ang tanga mo? Nagpapanik si Anastasia at hindi na siya makapag-isip ng maayos, dahil sinisisi niya ang sarili at siya sa hindi pagsasabi ng katotohanan ito. Nang makita siya sa ganitong estado, tumawa si Elliot matapos ang paghanga sa tagpong ito sa kanyang harapan ng ilang sandali. Kung hindi ko kinain ang lahat ng iyon, paano mo ako mapapatawad? Pakiramdam niya ay naninikip ang kanyang dibdib, alam ni Anastasia na siya nga ang may kasalanan dahil kusa niyang ginawa ang lahat ng maaanghang na pagkain. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Dapat ba tayong pumunta sa ospital? Tinitigan siya nito ng masama. Hindi na kailangan. May isang batika sa pasukan ng komunidad, kaya kumuha lang ako ng isang kahon ng gamot sa tiyan mula doon. Pagkasabi noon ay iniabot sa kanya ni Elliot ang walang laman na tasa. At kailangan kitang problemayan para sa isa pang baso ng mainit na tubig. Matapos mapuno muli ang tasa ng maligamgam na tubig at ipasa sa kanya, si Anastasia ay nagmamadaling lumabas dala ang kanyang bag at mga susi. Sa elevator, labis niyang pinagsisihan ang kanyang ginawa. Hindi ko siya dapat niloko ng ganito. Paano ko naman malalaman na mahina ang tiyan niya? Kung iisipin, ang isang workaholic na tulad niya na may mga problema sa tiyan ay hindi karaniwan. Gayunpaman, hindi ito nagpakita dahil inaalagaan niya ang kanyang katawan araw-araw. Dahil sa maanghang ng pagkain ngayong gabi at sa dami ng pinakain nito sa kanya kaya ang pangit na ulo ng pananakit ng tiyan nito ay bumangon. Kunin na lang natin ang gamot sa lalong madaling panahon. Kung talagang hindi ito gumana, maaari kong hilingin kay Ray na pumunta at dalhin siya sa ospital. At kaya, nagmadaling umuwi si Anastasia pagkatapos makabili ng gamot. Gayunpaman, nang buksan niya ang pinto,
nakita niya si Elliot na nakahawak sa tiyan nito. Para siyang nahihirapan ng mga sandaling iyon. May binili akong gamot para sa'yo. Heto, kunin mo ang 2 rito. Dahil doon, nakita niya na ang mga tagubilin ay talagang uminom ng 3, kaya uminom siya ng 3 tableta bago ito ibinigay kay Elliot. Kunin mo na lang muna. Kung talagang hindi ito gagana, tatawagan ko si Ray na pumunta at dalhin ka sa ospital. Kinuha ni Elliot ang mga table tas at nilunok ito sa tulong ng kaunting tubig. Nakahiga sa sofa, pagkatapos ay sinabi niya, hindi na kailangan iyon. Kailangan ko lang magpahinga saglit. Ang isang natarantang Anastasia ay basang-basa sa pawis, habang siya ay tumakbo pabalik-balik mula sa parmasya. Matalim ang tingin sa kanya, lihim na medyo masaya ang lalaki sa loob dahil sa ipinakita nitong pag-aalala sa kanya. Gaya ng inaasahan, may malasakit sa akin ang babaeng ito. Gayunpaman, nagkamali siya. Ang dahilan kung bakit natarante si Anastasia ay dahil lamang sa sinusubukan niyang bumawi sa katotohanang naging sanhi ito ng pananakit ng kanyang tiyan. Pagkatapos ng lahat, hindi siya natahimik sa katotohanan na sinaktan niya siya. Hindi mo ba talaga kailangan pumunta sa ospital? May malapit lang, alam mo ba? Nag-aalala pa rin, tanong ni Anastasia dahil ayaw niyang magdusa pa siya. Hindi ako kasing fragile gaya ng iniisip mo. Magiging maayos din ako pagkatapos nitong tiisin sandali. Dahil doon, pinakanak ang humigop si Elliot mula sa kanyang tasa. Saglit na nagpapahinga, sa wakas ay naupo siya sa sofa habang siya ay bumantong hininga. Then, she said guilty, you should have told me that you can't stomach spicy food. Isa pa, dapat ay sinabi mo sa akin ng mas maaga na mayroon kang mga problema sa tiyan. Kung hindi, magkakaroon ako ng... Samantala, sinisimulan ni Elliot na ipunan ang lahat ng mga bagay na naganap. Bakit niya ako niloko? Dahil ba nakita niya ang eksena kung saan hinaypan ko ang mga mata ni Hailey? Akala ba ni Anastasia hahalikan ko si Hailey? Iyon ba ang dahilan kung bakit siya nagagalit? Dahil ba sa selos kaya niya ako niloko? 9 love kaya si Anastasia sa akin? Kabanata 159. Anastasia, naisip mo bang hahalikan ko si Hailey? Tanong ni Elliot na gustong malaman ang tunay niyang iniisip. Nagiging malayo sa sandaling marinig niya ang pangalang Hailey, o anumang kinalaman sa babae, napangiti si Anastasia bilang tugon. Maghalikan man kayong dalawa o hindi ay bagay sa inyo. Samantala, ayaw ni Elliot na makawala si Anastasia sa kanyang pag-uugali ngayong hapon, kaya sinabi niya, kung gayon, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit ka maagang nagorasan? Hindi pinapansin ang aking mga tawag at inihanda ang lahat ng maanghang na pagkain na ito para kalokohan ako. Dahil ba nagseselos ka? Natigilan si Anastasia sa sinabi niya, saka tumawa. Ako ba? The reason why I got off work was because I thought the both of you going on a date together, so I came in advance to pick Jared up. Hindi ko sinagot ang mga tawag mo dahil hindi ko narinig na tumunog ang aking telepono, at ang dahilan kung bakit puno ng maanghang na pagkain ang mesa ngayon ay dahil nasa mood ako para sa maanghang. President Presgrave, sobra mong iniisip ang lahat ng ito. Nang marinig iyon, natigilan ang lalaki. Hindi na nagnanais na ipagpatuloy pa ang pag-uusap na ito, si Anastasia, na napagtanto lamang na malapit ng mag 9 PM pagkatapos tumingin sa orasan, ay maaari lamang siyang palayasin. President Presgrave, medyo gamabi na, kaya dapat na talagang umalis. However, Elliot hinted that he wanted to stay for a bit longer and he murmured, but I just took my meds, so I can't drive for the time being. Natatakot ako na baka inaantok ako sa likod ng manibela. Paano kung hayaan mo si Ray na sunduin ka? Or any of your bodyguards or assistants for that matter, bulong ni Anastasia dahil alam niyang maraming tao si Elliot na maaaring tumulong sa kanya. Hindi ba ako makakapagpahinga kahit ilang sandali pa pagkatapos mapunta sa ganoong estado sa pamamagitan ng iyong mga kamay? Reklamo niya. Namula ang mukha ni Anastasia sa sinabi niya. At kaya, tanging pagbibitiw lang ang naisagot niya, sige, kung ganoon. Magpahinga ka na dito. Paliliguan ko si Jared at sasanduan ko siya ngayon. Sige, gawin mo na lang ang dapat. Pupunta ako rito. With that, binigyan ulit siya ni Elliot ng cup. Kailangan kitang guluhin muli para sa isa pang baso ng tubig. Tumayo siya, pagkatapos ay nagbuhos siya ng tubig para sa kanya bago hinanap si Jared at pinaligo.
Tuwang-tuwa ang bata, na walang pakialam sa nangyari sa labas ng kanyang silid, nang makitang nasa paligid pa rin si Elliot. Mr. Presgrave, dito ka ba matutulog sa bahay ko ngayon? Siyempre hindi, medyo pagod lang siya at nagpapahinga lang sandali, paliwanag ni Anastasia sa anak. Sa huli, nalungkot si Jared at nagtungo sa banyo na may dismayadong ekspresyon. Matapos ang mahigit 10 minutong pagpapaligo kay Jared, dinala siya ni Anastasia sa kanyang kama. Habang papunta sa kanyang silid, nag-goodnight ang bata kay Elliot. Dahil medyo fixed lifestyle si Jared, nakatulog siya nang wala sa oras. Tinakpan siya ng kumot, natuklasan ni Anastasia na wala na ang lalaki sa sofa pagkalabas niya. Umalis na ba siya? Siya ay lubos na masaya, dahil ito ay nangangahulugan na sa wakas ay makakaligo na siya at makapagpahinga. Sa totoo lang, medyo hindi siya komportable sa presensya nito. Gayunpaman, nang simulan niyang ayusin ang sala, bigla niyang nakita ang mga susi ng kotse ni Elliot na nasa mesa. Hindi niya sinasadyang naiwan ito dito. Natagpuan din niya ang kanyang telepono na nakahiga sa sofa, at nag-alinlangan ito sa kanya kung nabili niya ang maling gamot, kaya natarante siya na talagang nakalimutan niya ang tungkol sa kanyang mga susi ng kotse at telepono. Iniwan niya lahat dito. Sa pagmamadali, tiningnan niya ang kahon at napansin na ito nga ay gamot para sa sakit ng tiyan. Sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Pagtingin niya sa pinto ng kwarto niya, mabilis siyang tumayo at pumasok sa kwarto niya. Ang tanawin na sumalubong sa kanya ay sumabog sa kanyang isip. Sa kasalukuyan, nakatingin siya kay Elliot na nakahiga sa kanyang tabi sa kanyang kama, mahimbing na natutulog. Naglalakad palapit sa lalaki, tanging pagmamasdan niya ito. Sa sandaling iyon, huminga siya ng maindayog at ang kanyang ekspresyon ay kalmado, na nagpapahiwatig na siya ay talagang natutulog. Elliot, gising na. Sa sarili mong bahay matulog. Pag-abot, itinulak ni Anastasia ang kanyang braso. Nang makitang hindi siya nagising, pabigla-bigla niyang inabot ang 2 daliri upang subukan ang kanyang paghinga. Ito ay napaka-stable at natural, at lumabas na siya ay talagang natutulog. Naalala niya ang sinabi ng pharmacist na ang ganitong uri ng gamot ay magpapaantok sa mga tao pagkatapos nilang inumin ito. Ganyan ba talaga ka-effective? Napabuntong hininga si Anastasia kung ano ang susunod na gagawin. Hayaan ko na lang ba siyang gamitin ang kama, o hahabulin ko siya? Nasaksihan niya kung gaano kalaki ang kinikilos ni Elliot dahil sa pananakit ng tiyan nito, kaya parang walang puso sa kanya kung hahabulin siya nito ngayon. Gayunpaman, saan siya matutulog kung patuloy niyang hahayaan siya? Kabanata 160. Natural, maaari rin niyang piliin na matulog sa silid ng kanyang anak. Sabi nga, paano niya hahayaan ang isang lalaki na umukupa sa kanyang kama ng ganoon lang? Kahit na ang pinag-uusapan ay may kahanga-hangang mukha at gwapong hindi makapaniwala, ayaw pa rin niyang doon ito natutulog. Sige, dito na lang kita matutulog ngayong gabi. Sa kanyang mga kamay sa kanyang balakang, si Anastasia ay sumuko sa huli. Paglabas ng kanyang silid para maligo, alam niyang makakasama lang niya sa kama si Jared ngayong gabi. Kaya naman, pagkatapos maligo, nakapijama si Anastasia habang papunta siya sa kwarto ng kanyang anak. Gayunpaman, para siyang inaakit, pumunta siya sa kanyang silid upang tingnan si Elliot, sa takot na baka hindi siya komportable o baka masyadong malamig ang aircon, na nagdulot sa kanya ng sipon. Isinasaayos ang temperatura sa 27 degrees, pagkatapos ay gusto niyang takpan siya ng kanyang kumot, nakikita kung paanong wala siya nito. Mabilis na nagmulat ng mata ang lalaking natutulog pa rin kanina at hinayla siya sa braso. Sa kaniyakap si Anastasia ng mahigpit at nahulog ito sa yakap nito. Sa susunod na segundo, malakas siyang itinulak ni Elliot. Ang kanilang lovely-dovey position ay nagpaangat ng ulo sa galit ni Anastasia, at tinitigan niya ang malalalim nitong mga mata na nagbabantang sisipsipin siya. Elliot Presgrave, bitawan mo ako. Huwag kang tanga, babala niya. Anong ginawa ko para tawagin mo ako ng ganyan? Nakangiting itinaas ng lalaki ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at pumasok para halikan, na walang iniwang puwang para iwasan siya nito. Napaka-conflict para kay Anastasia noong hinahalikan siya ni Elliot. Nilabanan man niya ito ay unti-unti na rin niyang tinatanggap. Kakalabas niya lang ng shower ay ang bango na niya kaya kahit ang paghinga niya ay matamis na. Para kay Elliot, para itong nagbukas ng malaking regalo.
Siyempre, may talino pa rin siya sa paligid niya at hindi sinubukang tumawid sa linya. Sa huli, ang halik ay nawala ng kontrol kay Anastasia nang umalis ang lakas sa kanyang katawan. Nang tuluyang tumigil ang lalaki sa kanyang paghalik, tumingin siya sa humihingal at namumula na babae, at tumawa ng karisma. Nagustuhan mo ba iyon? Lumayo ka, sa akin. Hindi napigilan ang sarili, tinulak siya nito palayo. Sa tingin ko okay ka na ngayon, kaya dapat kang umalis ka agad. Gayunpaman, nagpatuloy lang si Elliot sa paghiga sa kama. Sa isang inaantok na titig, siya murmured, "Team pagod ngayon. Hindi ako marunong magmaneho." "Stop pretending," saway ni Anastasia, hindi makapaniwala sa sinabi niya. "Are you going to be responsible if something happened to me on the way home?" Gamit ang kanyang braso bilang suporta, si Elliot ay mukhang lubos na kaaya-aya habang nakatingin sa kanya pabalik. Nakaramdam ng pagkabigo sa paghinga, mabilis na tumalikod si Anastasia. "Hahayaan kitang manatili ngayong gabi. Bukas ay aalis ka muna sa umaga." Dahil doon, mabilis na isinara ni Anastasia ang pinto at umalis patungo sa silid ng kanyang anak. Noong gabing iyon, hindi siya makatulog ng isang kindat sa kanyang utak na paminsan-minsan ay inookupahan ni Elliot. Ang halik na iyon ay ginulo ang lahat ng kanyang mga iniisip, at ang kanyang katawan ay nakakaramdam ng kuryente sa tuwing iniisip niya si Elliot ng higit sa 2 segundo. Ang kanyang pag-iisip mula noong 5 taon na ang nakalilipas na manatiling maayos mula sa mga lalaki ay tila nawala ang lahat ng bisa nang harapin niya ito. Ano ang nangyayari? Sa sobrang pagod ni Anastasia ay nakatulog siya. Nang medyo wala pa siyang malay, malabo niyang narinig ang excited na boses ng kanyang anak. "Mr. Presgrave, nanatili ka talaga." Nang marinig ito, agad na binuksan ni Anastasia ang kanyang mga mata at ibinuka ang mga takip. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Jared na nakabihis na para sa paaralan, habang si Elliot ay umupo sa tabi niya, inaayos ang bag ng bata. "Papapuntahin mo ba si Jared sa paaralan?" Tanong ni Anastasia na nanatiling inaantok ang kanyang tingin. Pag-angat ng ulo, naramdaman ni Elliot na parang may kung anong pumipintig sa kanyang puso nang mamulong siya, "Hindi ka ba nakatulog kagabi?" "Ginawa ko. Super mahimbing ang tulog ko kagabi." Pilit na sagot ni Anastasia, ngunit ang mapupungay niyang mga mata ay nagkwento ng ibang kwento. "Matulog ka na lang ulit. Ipapadala ko si Jared sa school." Sa puntong iyon, natapos na ni Elliot ang paghahanda at handa nang ipadala ang bata sa paaralan. Dahil alam niyang hindi siya nakatulog ng maayos, tumanggo na lang siya bilang tugon. "Sige, kung ganoon, pakisuyo na lang na ipadala siya sa klase niya." "Alam ko." Nakangiting hinawakan ni Elliot sa kamay si Jared. "Let's go, Jared." "Palam, Mommy." Hinawakan ni Jared ang kamay ni Elliot at lumabas sila. Dahil alam niyang bihira siyang matulog, nag-isip sandali si Anastasia bago naisip na magiging mas komportable ang kanyang higaan. Sa huli, natulog ulit siya sa sarili niyang kama.